ng Babylon, tayong mga tao din ay merong pagka-addict sa mga bagay, no, na nais natin we are addict, or we desire to know the future ahead of us. Naalala ko noon yung mga magulang ko, especially nanay ko, ay talagang addict sa mga sa mga hula. Marami, pag ikaw ay magsisimba sa Quiapo, maraming mga nakapila doon, no? Impound readers, mga psychic, binabayaran mo para sabihin sa iyo yung iyong future. Ito yung mga bagay na ninanais ng mga tao. Bakit ba nahuhumaling ang marami sa atin for us to know the future? Dahil most people want to have control. And they want to be prepared. They want to know the future para may control sila kahit papaano. At sila po ay nahanda. And isa pang sign na bakit nais ng tao na mabatid ang kanilang kinabukasan, ang kanilang future, ay dahil marami ay insecure. Gusto mo ng control dahil ganun din kalaki ang iyong mga insecurities sa iyong buhay. So ito yung mga kadahilanan, no? Or others are, they want to have some sort of advantage in life. Okay? And so they want to figure out the future. Kaya iba, mahilig sa horoscope, okay? Nagpapabasa ng kanilang mga palad, pupunta sa mga albularyo, sa mga espiritista, papa-interpret ng mga tinatawag na yung mga cards, yung mga tarot cards, no? Okay. Pero nais ko pong sabihin sa inyo po, mga kapatid, at sa mga nakikinig sa kanilang mga tahanan, ay ito pong mga bagay na ito, ng ating pagkahumalig sa ganitong mga bagay, ay napakasama sa mata ng Panginoon Diyos natin. Okay? Because the Bible says that no one knows the future except God. Anong sabi sa Ecclesiastes 10:14? There are many Bible verses, no, na nagbibigay diin sa mga na ang mga gawain ito ay masama sa paningin ng Panginoon Diyos. Sabi sa Ecclesiastes 10:14, they charted on and on. Okay, and next please. No one really knows what is going to happen. No one can predict the future. Okay? So nobody can predict the future. Only God can. Ayaw ng Panginoon Diyos na malaman mo rin ang future. Why? He gives you a glimpse. Okay? Not that detailed, but just the glimpse. Okay? Para yung the rest, you are going to trust Him. Naroon ang iyong pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Sa Leviticus 20 verse 6, dito binigyan din diin na sabi, I will also turn against those who commit spiritual prostitution. So, ang mga gumagawa daw ng mga ganitong bagay, ang tingin ng Panginoon Diyos ay spiritual prostitution by putting their trust in mediums or in those who consult the spirits of the dead. I will cut them off from the community. So, medyo mahigpit ang babala ng Panginoon Diyos sa kanyang salita sa mga tao na nauumaling sa mga ganitong klaseng pamamaraan ng kanilang pamumuhay. At sa Deuteronomy 18, I think, verse 10 to 12, for example, never sacrifice your son or daughters as a burnt offering, and do not let your people practice fortune-telling, or use sorcery, or interpret omens, or engage in witchcraft. Bakit daw? Or cast spells, or functions as mediums, or psychics, or call for the spirits of the dead. Anyone who does these things
is detestable to the Lord. Sabi nga, detestable. Sa Tagalog, karumal-dumal. Karimari-marim. Kasuka-suka. Ang mga gumagawa ng ganitong bagay. Anyone who does these things is detestable to the Lord. It is because the other nation have done these detestable things that the Lord your God will drive them out ahead of you. So these are some of the Bible verses na nagbibigay diin at nagbababala, babala ng Panginoon Diyos sa atin na ang mga bagay nito ay mga karumal-dumal na mga gawain. Okay. Kaya kung kayo po ay medyo nahuhumaling sa mga ganyang klaseng pamamaraan, lalong-lalo na sa probinsya, no? Dahil kakaunti ang ating health worker, ay madalas yung albularyo ang ating sinasanggunian. Pag tayo ay may mga karamdaman, yan po ay karumal-dumal sa mata ng Panginoon Diyos. Hindi po ako nagsabi niyan. Ang salita po ng Panginoon. Huwag po kayong magalit sa akin. Okay? The Word of God hates those kind of things. Okay? And so, sa next verses, I think sa verses 13 or 14 ng Daniel chapter 2, makikita natin dito yung mga prinsipyo o mga ways na ginawa ni Daniel na sila ay naharap sa isang napakabigat na pagsubok sa kanilang buhay. Dahil nanganganib ang kanilang buhay. Okay? Dahil si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ng mga Hebrews ay mga napili bilang maglingkod sa cabinet member ni Daniel. Sila ay mga teenager. Always remember, Daniel is only 50 years old. Okay? In verse 14 ng Daniel chapter 2, sabi dito, when Arioch, the commander of the king's guard, came to kill them, Daniel handled the situation with wisdom and discretion. Dahil nga ipapapatay na sila lahat. Okay? So si Daniel, una sa lahat, hindi siya nagpanik. Hindi po siya nataranta. Bagamat legitimate na ikaw ay mag-worried because your life is on the line, pero si Daniel hindi nagpanik, bagkus, sabi diyan, he handled the situation with wisdom and discretion. Pag tayo po ay umaharap sa mga ganitong krisis ng ating buhay, ay wag po daw po tayong magpanik. Kaya, mapapansin mo o ikaw ay mamamanga kay Daniel dahil nung sila ay makubkob ang kanilang bayan ng Babylonian, he was 15 years old. Pero he had to go on training, intensive training ng Babylonian culture for how many years? 3 years. 3 years of intensive training, parang college course. So si Daniel is about 15 plus 3. About 18 years old at this time. Okay. So, he's 18, pero he handled the situation with wisdom and discretion. Hindi siya nagpanik. Kaya sasaluduhan mo itong kabataang ito. Iba ang maturity ng batang ito. Okay? In verse 15, so una, hindi siya nagpanik. Nung sila ay dadakpin na ni Arioch. He asked Arioch, why has the king issued such a harsh decree? So Arioch told him all that had happened. Okay. So the second thing that we need to do during impossible or uncertain situations in our life, we need to ask. Magtanong.
all the facts and motivation behind the request. Bakit ba harsh ang decree? Dahil nga, merong terrible dream si King Nebuchadnezzar. At wala ni isa sa kanyang mga adviser ang nais na ito ay sabihin at ito ay interpret. Kaya nagalit ng gusto yung hari. Ang feeling ng mga hari, mga inutil kayo. Wala kayong kwenta. Kaya ipapatapos ko na ang inyong buhay. Kaya we need to ask. Huwag pong laging yung ating pakiramdam ang iuna, no? Okay? So, una, huwag tayong magpanik. Huwag po natin ihayaan na yung emotion natin would get the best out of us. Okay? Second, we need to ask. Okay? Learn all the facts. Okay? Behind the problem. Alamin ang mga bagay na kinakailangan nyo pong dapat gawin. Next verse. Okay. Daniel went at once to see the king and requested more time to tell the king what the dream meant. Okay. So, anong ginawa ni Daniel? Daniel asked for time to create a solution. So, he confronted sino? Sino yung kinonfront niya? Si King Nebuchadnezzar. Okay. Sabi John, Daniel went at once to see the king. Hindi niya dinideny na may problema. He went at once to see the king. Kasi kadalasan we make a great mistake when we are impulsive. Yung mabilisan. Yung mabilisan nating pagpapasya, usually sablay. Dahil ang pinanangunguna nga doon ay yung emosyon mo, hindi naman yung utak mo eh. Di ba? Sa mga ganitong sitwasyon, kinakailangan ng mabilisan, kaya lang, hindi pa pwede yung maling desisyon. Ang maling desisyon sa mabilis na pagdidesisyon ay mali pa rin. Kailan ba naging tama yung maling desisyon? Okay? Mabilis nga, pero mali. So, wag po tayong maging impulsive in doing such decision. Okay? So, pag tayo po yung maharap sa mga pagsubok sa buhay, take a deep breath. Hinga-hinga po ng malalim. And ask for some time to create a solution. Kumbaga kay Daniel, kung mamamatay din man ako, susubukin ko ng gumawa ng tamang desisyon. I'll give it a try. Kung yun din naman ang katapusan at least I give a try. Lumaban ako, ika nga. And Daniel knew that he need to spend time with the Lord. That's why he asked for time. Kay King Nebuchadnezzar. Give us some time, please. Right? Minsan tayo, pag may problema, gusto natin agad masolusyon. Tama naman yun, no? Pero kinakailangan. Take a 3-step backward. Tingnan mo na lahat ng anggulo. Huwag mo hayaan na pangunahan ka ng iyong emosyon. In verse 16, Daniel went, yun na ba yun? So he went at once. Doon pa muna, ate. Okay. Huwag din tayong mag-procrastinate. Yung ipagpaliban. Diba? Marami din namang ganyan. Ayan. Inabot na ng siyam-siyam. Taon nang binilang, yun pa rin ang problema. Diba? Yun ang tinatawag na elephant in the room. Alam niyo ba yun? Elephant in the room?
Pinipilit mo na baliwalayin yung elepante sa iyo sa loob ng iyong kwarto. Madidinay mo ba yon? Hindi. Gaano ba kalaki yung abs ng elepante? Pwede mong i-flash sa inodoro? Ay, babara po, babara. Okay, babara. Marami tayong ganyan, no? Binabaliwala, hinahayaan mo na, wala, dinideny na wala namang problema, pero meron. Nagpro-procrastinate. Tapos nagsasabi, may oras din yan because time heals all wounds. Hindi po totoo yun. Time heals all wounds. Hindi po totoo yun. Kasi kung may karamdaman ka, maupo ka lang ng matagal sa opisina ng iyong doktor. Pag nakaupo ka naman siguro mga 10 years, gagaling ka na. Lalo na kung cancer sakit, upo ka lang doon. Okay. It doesn't work. Okay? You will not eventually be healed by doing that. So ask for more time to create some solution. Verse 17. Nakakatulong po ba sa inyo? Mga prinsipyo, no? Hindi ko naman sinasabi na these are the step by step, pero some of the principles that we try to learn when we have difficulties and impossible situation. Verse 17, then Daniel went home and told his friends Hananiah, Mishael, and Azariah what had happened. So, ang pang-apat po ay kinakailangan enlist prayer support from your friends. Sino sa inyo dito may prayer group? Naghang. Wala. Naku po. Okay? Yun ang medyo problema. Kaya nagpapasalamat ako doon sa mga kaibigan natin, no, nagsisend na kanilang prayer request. Kasi alam nila na kami ang kanilang mga prayer group support. Hindi ko lang alam yung iba kung ganun sila ka-open. But we need to have group that or list of friends that is praying for us, especially in times of need. Kaya importante yung light-net groups natin, yung cell group natin, yung small groups natin, yung mentor natin. Idinidikdik ko na nga sa inyo yun Since the beginning of time, you need to have support groups. Dahil pag nagka-problema kayo, hindi naman laging nandyan si pastor. Right? There are people that's going to help you in times of need, in times of crisis. So who are you going to call when you are in need? Sino tatawagan niyo? Kung abala na si pastor sa ibang mga kapatiran, sino? I don't have all the answers. So you need to create a list of friends that you can trust. That when you have problems, that can pray for you. Lalo-lalo sa mga mabibigat na problema. Yun ang kakulangan siguro natin, na kinakailangan nating i-work out po, mga kapatid, ang mga bagay na ito. Salamat po dahil ang Jesus Flock na natutunan namin sa Maynila ay may atmosphere ng pagkapamilya. Every time we have great problems na na-encounter ni Ma'am Eunice, we know who to call. Alam namin kung sinong tatawagan, alam namin sinong i-chat, alam namin sinong i-message. Because these people can help us. At gayon din po sana kayo. Okay.
sa mga ganitong pagkakataon. Ask for prayers. Hindi po masama to ask for prayers. Next, ma'am. Verse 18. He urged them to ask the God of heaven to show them His mercy by telling them the secret, so they would not be executed along with the other wise men of Babylon. So, ininggan nyo talaga sila ni Daniel na manalangin. Ipanalangin nyo ako, manalangin tayo. At expect natin, umasa tayo na ibibigay sa atin ng Panginoon Diyos yung sekreto ng hari. Tutugunan tayo ng Panginoon Diyos kung ano man panaginip na yan. So pray and expect God to give you the supernatural help. Sabi niya, supernatural help. Yan. Yung supernatural help does not come from you. You don't have the power like that supernatural help. Alam niyo po ba na ang puso ng Panginoon Diyos that He wants us to ask Him. Marami sa Biblia ang sinasabing, ask me. Ask. Always ask. You never had because you never asked. Ask the Lord. It is in the heart of God. He wants you to ask Him because He loves you to. He wants to be of help. Naroon na nagnanais siyang ikaw ay kanyang tulungan. So let's learn to ask and expect the Lord's answer. Right? Expect po natin. Asahan po natin na ang Panginoon Diyos ay nakikinig sa ating pong mga panalangin. Naunawaan niyo po ba? Hindi lang kayo na talak, dyan lang talak, pero wala namang nakikinig. Nakakainis yun, di ka? Nasubukan mo na yung Sir Dennis, na maghapon kung nagtuturo sa mga estudyante mo, kinabukasan, wala pa rin alam. Maski sa bahay, utos ka ng utos, wala namang sinunod. Wala namang nagawa, walang na-accomplish. Ang Lord hindi ganun. It is in the heart of God that He wants you to ask Him because He loves to help. In verse 19, that night the secret was revealed to Daniel in a vision. Then Daniel praised the God of heaven. He said, praise the name of God forever and ever, for He has all wisdom and power. He controls the course of the world events. He removes kings and set up other kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to the scholars. He reveals deep and mysterious things and knows what lies hidden in darkness, though He is surrounded by light. I thank and praise you, God, for my ancestor, for you have given me wisdom and strength. You have told me what we ask of you and revealed to us what the king demanded. The next thing to do is to worship God. Give thanks. Because you have expect God to answer you. Okay? And when you have received the answer, okay, you praise Him. You give Him thanks. Thank God for who He is. I'll give you praise. Your name will be praised. What's the big deal regarding the name of God? Sabi ni Jesus, kung kayo mananalangin, Our Father who art in heaven,
Hallowed be thy name. Ano ba yung hallow? Yung po ba yung pag summer? Pag mainit? Pabili po ng hallow. Hallow, hallow. Ano ba ibig sabihin ng hallow? It means to honor, respect, give reverence, treated with value. Pero ang name ni Jesus, hindi na. Di ba sa pelikula, ginagawa na lang expression. Pag nagugulat, sinasambit yung pangalan ng Diyos. Eh hindi po pagbibigay respect yun. Hindi lang sa mga pagano, pero maging sa atin. Diba? Ginagawang expression. Humingi po tayo ng kapatawaran sa mga bagay na gano'n. His name represents His character. Yung kanyang pagkatao. Yung kanyang nature. Diba? Si Daniel at the age of 15, anong pagkakilala kay Daniel sa pangalang Daniel? Yung kanyang integridad. Dahil sabi sa Daniel, he resolved in his mind not to defile himself. At the age of 15. Ang daming ino-offer na mga bagay ni Haring Nebuchadnezzar sa kanila, pero he resolved in his mind not to defile himself. Sana ganun ang mga kabataan natin. No? May paninindigan. Nasa gitna ng hirap, dahil sila inakubkob ng Babylonian Empire, ay napanatili ni Daniel yung kanyang integridad. Yung kanyang integrity. At nung i-reveal nga ng Panginoon Diyos kay ang mga bagay patungkol sa panaginip ni ni Daniel, anong ginawa niya sa verse 24? Then Daniel went to see Arioch, whom the king had ordered to execute the wise men of Babylon. Daniel said to them, "Don't kill the wise men. Take me to the king and I will tell him the meaning of his dream." Sino ba yung mga wise men na yun? Yung bumisita kay Jesus? Sino yung mga wise men? Yun yung mga sorcerer. Yung mga advisor ni Hari, mga pagano na walang pagkilanlan sa Diyos ni Daniel. Nagpapetik-petik ba si Daniel? Ay, mga kalaban naman niya, ayahin na silang mamatay. Para kami na lang ni Shadrach, Meshach at Abednego ang matirang advisor. Hindi. Okay? Hindi naging madamot si Daniel. Nung ipagkaloob sa kanya ng Panginoon Diyos ang kasagutan regarding the dream ni Haring Nebuchadnezzar. So, anong sinasabi dito? Use what God shows you to save others. Use what God gives you to save others. Use what God bless you to save others. Hindi nagdi-discriminate ang Panginoon Diyos natin. Ano man ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos, gamitin po natin para iligtas ang iba. So dito si Daniel ay nagmamadali para ihinto yung execution ng mga pagano nilang kasama na advisor ng hari. Because he was able to receive the answer to their prayers. Kaya kung ako magiging direktor ng pelikula, ito ang igagawin kong pelikula. Puro na lang kay Jesus, puro na lang kay David, kay Goliath, ano pa ba? Kay Moses, kay Noah. Yung napanood ko pang Noah, ang biblical. Hindi biblical. Kaya pag ako naging direktor, gagawa ako ng pelikula kay Daniel.
Very intriguing. Action pa. Na-imagine mo si Daniel tumatakbo ganyan sa na. Parang hinto yung execution. Stop! Imagine natin doon. Sa kanyang pagtakbo mo, dadapa siya. Tapos mauntog ulo niya. Hindi niya masasabi na yung interpretation. Biro lang. And lastly, sa verse, anong verse yan? 25, 27. Nung si Daniel ay umarap na sa hari, akala nung hari, parang nagbibiro ka lamang eh. So Daniel replied to the king, "There are no wise men, nor enchanters, magician, or fortune tellers who can reveal the king's secret." At ito ang pinakamagandang verse sa Bible. "But there is God in heaven." Sabihin nyo nga, there is God in heaven. Okay. The last thing that I want to share is point people to God. Huwag mo angkinin dahil ikaw ang ginamit ng Panginoon Diyos na makareceive ng kasagutan sa problema. Huwag mo angkinin. Point. Give credit to the Lord. And in the same way, sa kinapapalooban po problema natin, ano man po yun, maging sa pangkalahatan sa buong mundo, itong ang pandemic na to, itong COVID-19 na ito. Nais kong sabihin sa mga nakikinig at maging narito, ay there is a God in heaven. Merong Diyos na nakaupo pa rin sa kanyang trono. Hindi siya lumilisan sa kanyang trono. He is in control.